Ang pag-uusapan naman natin ngayon guys, no, tungkol naman sa bitterness. Alamin natin dito kung ano nga ba ang pinag-ugatan ng emosyon na to, no, itong bitterness na to, at saka kung ano nga ba ang kapahamakan na maidudulot nito sa buhay ng isang tao, no? At saka kung ano ang sabi ng Bible regarding sa bitterness. So alamin muna natin guys, no, ano nga ba ang ibig sabihin ng bitterness? Itong bitterness na to, no, in Tagalog, literal meaning niya ay kapaitan, di ba? Ibig sabihin, halo-halong emosyon ba? Halo-halong emosyon, nandiyan na yung galit, nandiyan na yung kalungkutan, nandiyan na yung mga sama ng loob na nararamdaman mo, no? Bakit nga ba nakakaramdam ang isang tao ng ganito, no? Kaya nakakaramdam ng bitterness ang isang tao, no, dahil na rin sa ano, no, sa mga hindi magandang karanasan niya sa buhay, no, kung siya ay nakakaranas man ng mga pagmamaltrato or nakaranas man siya ng mga rejection, nakaranas man siya ng mga kabiguan sa buhay, no, or mga masasakit na pangyayari sa buhay niya, no, na dulot ng halimbawa childhood experience ba niya, no, may mga masama siyang mga na-experience or di kaya experience niya sa relationship niya, bad experience niya sa magulang niya, childhood bad experiences, no, kaya nakakaramdam ang isang tao ng pagiging bitter or nakakaramdam ng bitterness ang isang tao, no. Alam naman natin na ang pagiging bitter ay hindi talaga magandang emosyon ito guys, no. Kasi sa pamamagitan ng emosyon na to na tayo ay magtatanim ng sama ng loob sa kapwa natin, no, magkikimkim tayo ng sama ng loob na alam naman natin na ayan ay kasalanan sa Diyos, yung nag-hold tayo ng grudges, di ba? At saka sa pamamagitan ng pagiging bitter natin, nakakapag-isip tayo ng masama laban sa kapwa natin, di ba? Makakapagplano tayo ng hindi magandang plano laban sa kapwa natin kasi nga masyado tayong bitter sa buhay natin, masyado tayong bitter sa mga pangyayari sa buhay natin, no? At saka magdudulot ito sa atin ng negative emotions, magiging negatibo na yung pananaw natin sa buhay, no? At saka kapag bitter ka, hindi ka masaya sa kung ano mang buhay meron ka sa kasalukuyan, di ba? Kinukumpara mo yung buhay mo sa buhay ng ibang tao, no? Kaya hindi talaga maganda na ang tao ay nakakaramdam ng bitterness, no? At saka, kapag ikaw, bitter ka, mahihirapan ka na patawarin yung mga tao na nagkasala sa'yo, no? Yun ang magiging epekto talaga kapag bitter ka. Halimbawa, may mga tao na nagkasala sa'yo, hindi mo sila mapapatawad kasi nga hindi ka nakaka-let go sa kung ano man yung sama ng loob na dinulot sa'yo ng tao na nagkasala sa'yo, no? Hindi mo siya ma-let go kasi nga may nararamdaman kang bitterness dyan sa loob mo, no? So, kailangan talaga guys, no, para ma-overcome natin itong bitterness, no? Kailangan talaga guys, no, marunong tayong magpatawad. Kasi kapag hindi tayo marunong magpatawad, iyan ay malaking kasalanan sa Diyos, di ba? Kasi pinag-uutos sa atin ni God na patawarin natin yung mga nagkasala sa atin para patawarin din tayo ng Diyos. Kasi hindi tayo mapapatawad ng Diyos kung tayo mismo hindi tayo marunong magpatawad sa kapwa natin, no? Anong sabi dito sa Bible, no, about bitterness, no? Sabi dito sa Hebrews chapter 12, verse 15, see to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many becomes defiled. Anong ibig sabihin, no? Ang sabi dito, pagsikapan daw natin na huwag tayong mabigo na makamtan natin ang biyaya ng Diyos sa atin, no? Ano nga ba yung biyaya ng Diyos sa atin? Ang magkaroon tayo ng eternal life, no? Tapos, anong sabi dito? Huwag tayong magtanim ng sama ng loob or huwag tayong magkimkim ng galit dito sa puso natin, no? Huwag tayong magtanim ng sama ng loob sa puso natin, no? Na magiging dahilan daw para sa kaguluhan. Kasi syempre, di ba, kapag nagkikimkim ka or nagtatanim ka ng sama ng loob sa kapwa mo, no? Makakapag-isip ka ng masama, baka makapag-isip ka pa na maghiganti dahil nga nagtanim ka ng sama ng loob, di ba? Magiging dahilan pa ito para magulo ang buhay mo, magkaroon ng kaguluhan ang buhay mo, magkaroon kayo ng kaguluhan ng tao na pinagtaniman mo ng sama ng loob, at saka magiging sanhi ito para madungisan ang pagkatao ng ibang tao kasi nga tulad ng sinabi ko, kapag nagtatanim ka ng sama ng loob laban sa kapwa mo, nakakapag-isip ka ng hindi maganda laban sa kanila, nakakapagplano ka ng hindi maganda laban sa kapwa mo dahil nga may sama ka ng loob, di ba? May kinikimkim ka na sama ng loob sa kapwa mo, kaya dapat lang talaga na
pagsikapan natin na maalis itong sama ng loob na to, no? Maalis itong bitterness na to sa mga puso natin dahil hindi siya magandang emosyon, napaka-negative niya na emosyon, no? At saka anong sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 31, no? Or let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice, di ba? Ang ibig sabihin, nakasaad dito, alisin daw natin lahat ng sama ng loob, or kung may puot at galit man tayo na nararamdaman sa puso natin, tanggalin natin yan, no? Huwag daw tayong maninira sa kapwa natin, huwag tayong manlalait, huwag tayong mananakit ng kapwa natin, no? Yan ay mahigpit na ipinagbabawal sa atin ng Diyos, no? Kaya pagsikapan natin at tanggalin natin yung bitterness diyan sa puso natin, no? Palitan natin ng pagmamahal yan, di ba? At saka, sabi dito sa Proverbs chapter 14 verse 10, ang nakasaad dito, the heart knows its own bitterness and a stranger does not share its joy. Ibig sabihin, halimbawa kung may tinatago man tayo or may kinikimkim man tayo na hinanakit sa puso natin, no? Huwag daw natin itong ipasa sa iba, huwag nating idamay yung iba kasi sila ay hindi sila kabahagi sa kung ano man yung mga bad experiences na naranasan natin. Halimbawa, nakaranas man tayo ng hindi magandang pangyayari sa buhay natin na naging dahilan kung bakit tayo naging bitter. Huwag nating idamay yung ibang tao kasi wala silang kinalaman, no? Huwag natin silang pagbuntungan kung ano man yung galit, kung ano man yung bitterness na meron tayo, no? Kasi tulad ng sinabi ko, hindi sila kabahagi sa kwento ng buhay natin. Kung may masamang experience man tayo sa nakaraan, walang kinalaman yung ibang tao, hindi sila kabahagi. Kaya wag natin silang idamay, wag nating ibuntong sa kanila yung galit natin, wag nating ibuntong sa kanila yung sama ng loob natin, no? Kasi tulad ng sinabi ko, kapag bitter ka, mahihirapan ka na mag-move on kasi hindi ka nag-let go kung ano man yung mga masamang experience mo, kung ano man yung sama ng loob mo, hindi mo nile-let go, di ba? Mahirapan kang mag-move on, mahirapan kang magpatawad, at saka hindi ka magiging masaya kung anumang buhay ka meron sa kasalukuyan. Halimbawa, dumanas ka ng bad experience sa past relationships mo, no? Dahil nga bitter ka, hindi ka naka-move on, maaapektuhan yung, kung may kasalukuyan ka man na relationship, maaapektuhan yun kasi maaaring yung hinanakit or yung sama ng loob na naramdaman mo doon sa past relationship mo ay madala mo at saka mai-apply mo sa present na relationship mo, kaya hindi ka magiging masaya, no? Madadamay mo pa yung kasalukuyang karelasyon mo na wala namang kinalaman sa kung ano man yung past experiences mo, no, sa buhay mo, no? Kaya hindi talaga magandang ugaliin natin itong pagiging bitter kasi wala siyang magandang maidudulot sa buhay natin, no? Maaari pa siyang magbigay ng kapahamakan sa kapwa natin, no? Sa halip na maging bitter tayo, anong sabi dito sa Bible? Sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 32, no? Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you, di ba? Anong ibig sabihin dito, no? Maging mabait daw tayo sa lahat at saka maging maawain tayo at maging mapagpatawad tayo sa mga tao na nagkasala sa atin, katulad daw ng pagpapatawad sa atin ng Diyos, di ba? Tayo nga na makasalanan, pinatawad tayo ng Diyos, no? Gumawa ang Diyos ng paraan para tayo ay mabigyan ng chance para makapagbagong buhay, para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Gumawa siya ng paraan, no? Anong ginawa niya, no? Ibinigay niya sa atin yung nag-iisang anak niya na si Jesus Christ, yung pinakamamahal niyang anak na si Jesus Christ, para tubusin ang mga kasalanan natin, no? Siya ang nagbayad sa lahat ng mga kasalanan natin, para mabigyan tayo ng chance na mapatawad sa mga kasalanan natin basta tayo ay magsisi at humingi ng tawad, no? So, ganun din yung dapat nating gawin, no? Dapat matuto tayong magpatawad, no? Kung mayroon mang gumawa sa atin ng kasalanan, kung mayroon mang mga tao na naging dahilan kung bakit naging bitter tayo sa buhay natin, kung may nakagawa man sa atin ng kasalanan, kung may mga tao man na naging dahilan ng sama ng loob natin, ng mga hinanakit natin sa buhay, no? Anong sabi sa Bible? Patawarin natin sila, magpatawad tayo, para patawarin din tayo ng Diyos sa mga kasalanan nating nagawa sa Kanya, no? Ganun lang yun, no? Para para ma-overcome natin itong bitterness, no? Ang dapat talaga nating gawin ay matuto tayong magpatawad sa kapwa natin para ma-overcome natin itong bitterness, mawala lahat ng hinanakit, mawala lahat ng
ng sama ng loob natin kapag nakapagpatawad na tayo, no? Luluwag yung pakiramdam natin at mapalitan yung bitterness na nararamdaman natin, mapalitan ng pagmamahal yan, di ba? Halimbawa kasi kapag nakapagpatawad ka na, ibig sabihin may pagmamahal na sa puso mo, di ba? Natutunan mo na yung true love dyan sa puso mo kasi natuto ka nang magpatawad sa mga tao na nagkasala sa'yo, no? At saka dapat para ma-overcome natin itong bitterness na to ay mag-focus tayo sa sarili natin, no? Huwag tayong mag-focus doon sa mga bad experience natin sa buhay, no? Kalimutan na natin 'yon. Matuto tayong mag-let go. Ang gagawin natin, mag-focus tayo sa kung ano mang meron sa ngayon, 'di ba? Mag-focus tayo sa buhay natin sa kasalukuyan. Kalimutan na natin yung mga bad experiences natin, no? Mag-move on na tayo, 'di ba? Kaya para ma-overcome natin itong bitterness na ito, no? At saka, dapat ay alamin natin kung ano nga ba ang pinag-ugatan ng bitterness natin, di ba? Alamin natin kung ano nga ba ang nag-trigger sa atin, kung bakit nararamdaman natin itong bitterness sa puso natin, kung bakit nag-hold tayo ng grudges, di ba? Kung bakit hindi tayo nakaka-let go sa mga nagkasala sa atin, kung bakit hindi tayo nakaka-move on. Alamin natin kung ano yung pinag-ugatan niyan at saka i-work out natin yan, di ba? Halimbawa, nalaman na natin, no? Na-identify na natin kung ano yung pinag-ugatan ng bitterness na to, no? Ang gagawin natin, i-work out natin ito para ma-overcome natin. At huwag nating kalimutan na magdasal sa Diyos. Humingi tayo ng gabay para ma-overcome natin itong bitterness na to, no? Kasi wala namang imposible talaga kapag lumapit tayo sa Diyos, no? Mag-seek tayo ng guidance kay God, no? Para tulungan niya tayo na makalet go tayo sa mga bad experiences natin sa nakaraan, no? Para tulungan niya tayo na ma-overcome natin itong bitterness sa puso natin, no? So sana guys, no? Sana lahat tayo marunong tayo magpatawad, no? Lahat tayo, no? Ay wag magtatanim ng sama ng loob sa kapwa natin, no? Para tayo ay makapagpatawad, para makamtan natin yung biyaya na ipagkakaloob sa atin ng Diyos, no? Kung tayo ay wala tayong ganitong emosyon. Kasi nga, itong bitterness na to, no? Hindi magandang emosyon ito kasi kapag tayo bitter, hindi tayo makapagpatawad sa kapwa natin na nagkasala sa atin. Hindi rin tayo mapatawad sa mga kasalanan natin. Paano tayo magkaroon ng eternal life kung hindi tayo marunong magpatawad sa kapwa natin? Hindi natin ma-experience yung eternal life na promise ni God sa atin. Kaya para sa kayusan ng buhay natin, para sa kaligtasan ng kaluluwa natin, para magkaroon tayo ng eternal life someday at marating natin yung kaharian ng Diyos, dapat talaga alisin natin itong bitterness sa puso natin, no? So yun lang naman yung aking maisi-share sa araw na to guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!